Naku po mga banateros, mga kabihaya. Auntie Claire or Yuse Claire Castro huling-huli sa scripted interview. Utang ina dito guys, huling-huli yung scripted na katanungan na talagang bago pala magtanong ang mga media kay Auntie Claire ay talagang alam na ni Auntie Claire ang mga isasagot. At dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-i-scripted itong mga mainstream media na nag-i-interview kay Auntie Claire. At syempre, yung banat ni Auntie Claire kay banat ni Attorney Rowena Guanzon kay Yusik Claire. At sa pagiging fake news nito. Tindi nito, guys. Ang inang yan. Kaya pala hindi nauubusan ng salita si Auntie Claire. At nakakahanap agad siya ng maibabato na ka-fake news yan laban sa mga Duterte. Scripted pala yung mga katanungan na mga nangyayari. So ibig sabihin, bago tanungin ng media, alam mo, ipinapaalam muna. Or alam na ni Auntie Claire kung ano ang isasagot. Dahil nga scripted dito at huling-huli dito sa bidyong ito. Kung paano sila nag-scripted na katanungan, putang ina, lahat na lang talagang scripted na ngayon ha. Para kay mga vlogger no, nag-i-scripted din So syempre bago natin doon simulan, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw at pakidamay na rin po ang mga kasamahan ko na mga Banateros Brothers, Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ at syempre PH Update and Don Mar TV. Yan, mga tropa pits natin huyan. At syempre ang SMNI News na kung saan doon po tayo nakakuha ng totoong balita. Oba. Siyempre, bago muna tayo mapunta doon, sa pang susupalpal ni Attorney Rowena Guanzon kay Auntie Claire, attorney versus attorney, maganda to. Maganda siguro magdebate itong dalawang to, no? Attorney Rowena Guanzon tsaka Attorney Claire. Siguro mangangamuti to si Auntie Claire. Ay, shoutout po kay Attorney Rowena Guanzon. Try nyo po kayang hamunin si Auntie Claire ng debate. Parang gusto namin makitang maglaban ho kayo sa debate. Utak sa utak. Laban kaya si Auntie Claire? Sabi ni Auntie Claire, ay di ako lumalaban sa kapwa ko lawyer. Lalo't Yusek na ako ngayon. No? So syempre, bago tayo mapunta doon sa video, may papakita muna ako sa inyo mga picture. Katulad doon ito. $1 59.33 ang palitan. Makasaysayang pagbagsak ng piso. Bumagsak sa 59.13 pesos kontra dolyar ang piso. Pinakamahina sa kasaysayan. Kasaysayan ng BSP, sinisisi umano ang epekto ng kawalan ng tiwala sa gobyerno, korupsyon sa flood control project. Kaya nga ngayon may mga, 'di ba, may mga investor na nagsisi-atrasan. Hindi talaga din natin masisisi kasi nga alam nila na grabe yung korupsyon sa Pilipinas at talagang sobrang talamak ng korupsyon ngayon. Yun nga lang masakit, hindi daw alam ng presidente yun. Hindi niya daw alam yun Wala tayong magagawa, wala daw siyang alam. So sa no, grabe to no. May isa na naman po na kauna-unahan sa kasaysayan na ginawa. History record na naman po si Marcos Jr. Noong panahon ni Pangulong Duterte, laging bumabaklas ng history si Pangulong Duterte sa magagandang pamamaraan. Tangina si Marcos Jr. baliktad Puro kapalpakan yung history niya 'di ba? Oo, tangina niya pinakagrabing korupsyon sa history ng Pilipinas ang administrasyong Marcos. Ngayon eto naman.
Diba? So talagang gumigiba si Marcos Jr. ng history kaso hindi sa magandang pamamaraan eh. Sa kabobohan eh. O, ito ba isa? Ay, hindi, mamaya na yan. Oh. Sabi dito ni Manong Chabit, ikaw ang dapat mahiya, Mr. President. Ito ang pinakamalaking iskandalo ng korupsyon na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Na matapos kung masilayan ang pamumuno ng 8 pangulo ng bansa, paano niya nasabi mahiya naman kayo sa sarili nyo? Marahil ikaw ang dapat mahiya, Mr. President. Basag. Yung gumagawa ng script ni Marcos Jr. sa kada zona, parang ano no, parang wala di sa utak no. Pero yung mo sasabihin, mahiya naman kayo. Yung pera ng taong bayan. Yung tangin na ikaw, presidente, ikaw po ipirma ng mga budget, tas ngayon, isisisi mo sa mga congressman at ano. At bakit mo isisisi sa mga congressman kung ultimong pinsa mo, di mo nga mapanagot? Yun eh. Di mo mapanagot pinsan mo eh. Ulo ka ba? Diba? Kung talagang anti-corruption ka, pakulong mo pinsan mo. Siya yung nangingibabaw sa pinakamalaking ninakaw sa kaban ng bayan eh, tapos hindi mo mapanagot. Ulol. Ito pa isa. Ito. Yan. Maganda to. BBBM, binigyan ng medyas ang Prime Minister ng New Zealand. Tingnan niyo yung mukha nung Prime Minister ng New Zealand. Sabi, wala ba akong pambiling medyas? Hindi, ano talaga yan sa kanila? Parang, hindi ko tukoy kung tradisyon ba yan or ano. Pero parang, basta may meaning yung medyas na yan. Kaso nga lang, medyo nakaka-insulto lang na isa kang presidente tapos bibigyan ka ng medyas ng kapwa mo presidente. Isa kang prime minister, ng ano, para saan yan? Diba? Kaipalan. Ay, tapos gawa pa ata sa marijuana yung kulay yung design. Baka sabihin yan, this is made of the Philippines. Utang ina. Tapos no, yung Prime Minister no, pag taliko, di tinapon lang sa basurahan yung binigay ni Marcos. Kawawa naman. Ay, naku po, ewan ko ba? Nakakahiya na maging Pilipino? Di sa totoo lang, nakakahiya maging Pilipino sa nangyayari ngayon. Nung panahon ng ibang mga pangulo, katulad yan, talagang ito, sa totoo lang, hindi naman po sa pagsisinungaling, talagang namulat at lalo ho tayong nakilala yan kay Manny Pacquiao, tapos hanggang sa, basta maraming talagang umiidolo sa lahing Pilipino ng mga tiga-ibang bansa. Putangin na ngayon, alam nyo, dati napag-uusapan tayo sa magandang kalikasan, sa magandang mga beach natin, diba? Sa magandang pamamalakad sa bansang Pilipinas. Putangin na ngayon, napag-uusapan tayo dahil sobra ang korupsyon sa bansa natin. At napag-uusapan tayo dahil tulonggis yung presidente natin. Doon tayo napag-uusapan ngayon. Nakakahiya, no? Nakakahiya, tangin lang yan. Hindi ko mano yung itsura ng Prime Minister ng New Zealand, eh. Kawawa naman, eh. Ito pa. Sabi niya rito, due process must be observed. Tiniyak natin na talagang makukulong sila at ang kanilang mga ninakaw ay ibabalik sa gobyerno. Balik sa tao. Aba? Parang makukulong. Hanggang ngayon pag-alagala pa si Martin Romualdez. Si Saldi ko nga, di mo mapauwi. Tapos makukulong sino? Yung mga yung mga senador na dinadawit mo sa flood control para malihis ang issue at hindi mapag-usapan yung pinsan mo. Sino makukulong? Yung mga kontraktor. Mga kontraktor, hindi naman nila magagawa yun kung hindi dahil sa mga congressman eh. Tigilan mo nga kami, Marcos. Due process. Bakit? Yung ginawa nyo kay Pastor, yung pangbabastos nyo dun sa KOJC compound, bakit? Nakakita ka ng due process doon? Walang due process na ginawa doon.
Bakit? Yung kay Pangulong Duterte may due process? Wala. Asan ng due process? Yung ginawa nyo nga kay Pastor, napakalaking pangbabastos na sa batas ng bansa yun eh. Na ginawa nyo doon eh. Tapos ngayon, due process. Ulul mo. Fuck you. Same to you. Binalikan eh, no? Kung ito ginagawa tayong tanga, due process. Ulul. Oh, asan pa ba? Wala na. O, yan na pala. Oo. Tangina no, ngayon may alam-alam kong due process. Kaya mo, matitikman mo rin yung walang due process pag nabaliktad na yung panahon. Oh, hindi. Ngayon lang naman din yan. Sa totoo lang, ngayon lang din naman yan. Darating din yung panahon natin na makakabawi tayo sa lahat ng kahayupan ng ibang mga ng mga politiko. Oo. Ako naniniwala ako diyan, ano tayo? Tawag dito, babalik tayo. Babalik talaga at makakamtan natin ang hustisya. At yung mga ano na yan, yung mga tawag dito, yung mga politiko na yan, papanagutin natin lahat yan. Oo, ngayon, sige, okay lang, happy-happy lang kayo. Pero darating ang araw na talagang kami naman ang gaganti sa inyo. Ha ha. Utangin na corny, gago. O eto, panoorin natin tong banat ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Boplak Claire Castro. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Oh. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Okay, no? Alam nyo dito, tinawag niyang fake news dati si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, 'di ba sinabi ni Vice President Sara Duterte na bagsak talaga ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. At kaagad sinagot 'yon nitong lokal-lokal na 'to. Ang sabi niya ay fake news daw si BP Sara. Maganda daw ang tinatakbo ng ekonomiya. Tapos ngayon sasabihin mo, tulungan niyo ang Pangulo. Tulungan niyo ang Pangulo para gumanda ang ekonomiya. Bombay ka ba? May laking Bombay ba ito si Claire? Yung Pangulo ginagawa niyang Pangulo. Alam mo, Auntie Claire, ulitin ko yung nasa page ko. Yan, i-follow niyo pala J. Guevara Banatero sa aking Facebook page. Araw-araw dahil nag-upload dyan ng hindi nyo napapanood dito sa YouTube channel ko. Alam ka ng teteng, kaya nga kami nagbabayad ng tax. Yung tax na yung ginagamit yun kada eleksyon. Diba si Chairman George Garcia ay nanghingi ng 9 billion na pondo para sa eleksyon. Ewan ko kung nakuha niya na. Kanselado ang eleksyon sa SK at sa barangay, diba? So, rekta na yun. Alam na this. Kung saan mapupunta yung perang yun. Kanselado na yung eleksyon eh. Ngayon, kaya nga pinupondohan ng eleksyon at is para makahanap ng mamumuno sa bansa na siya ang gagawa ng pagpapaganda ng ekonomiya, pagpapaganda ng bansa natin, pag-upgrade ng mga establishment natin, pagpapaganda ng mga proyekto. Yun na yun, isa na yun, in English ko lang. Sasagawa ng kaayusan, katahimikan, kalinisan sa bansang Pilipinas. Kasi nga, yun talaga ang ano natin. Yun talaga yung mandato natin na makahanap tayo ng pinuno at magpapaganda na ekonomiya ng bansa. Eto pa, paano namin tutulungan si Marcos Jr. na pagandahin ng ekonomiya ng bansa kung siya nga mismo hindi niya magawa? Aber, presidente nga siya, hindi niya magawa eh. Bakit hindi niya magawa? Hinahayaan niya na magnakaw yung mga putang inang mga kurakot dyan sa gobyerno, lalong-lalo na sa Congress. Hinahayaan niya, di ba? O pinsan niya, si Martin Romualdez, ba't hindi niya mapakulong? O. Tapos ngayon, sabi mo sa amin, tutulungan namin. Ito, ulit-ulitin ko sa inyo.
Kung naging maayos na presidente si Marcos Jr., hindi namin siya babanatan ng ganito. Kung tinuloy niya lang yung Build Project, kung tinuloy niya, tinupad niya yung mga pangako niya na nung panahon ng eleksyon, uubo muna ako. Kati ng lalamunan ko. Parang pag binabanggit ko yung Marcos Jr., tapos anti-Claire, biglang kumakatin lalamunan ko. Parang kagaw kayo ng Pilipinas, no? Iyon nga lang na napakaliwanag na halimbawa na hinahayaan niya yung korupsyon. Diba? Yung pinsan niya, hakot lang ng hakot ng pera ng taong bayan. Tapos ngayon tutulungan namin siya pa ayusin yung ekonomiya. Kahit anong tulong ng mga Pilipino, kahit anong ayos na suporta ng mga Pilipino sa presidente, kung bobo, tanga, at walang kaayusan at hindi ring maayos ang namumuno sa bansa, walang mangyayaring pag-aayos ng ekonomiya. Tandaan mo yan. Saksak mo yan sa nguso mo. Ayan o. Putang na parang pet ng manok eh. Oo, pero in fairness nagano si Auntie Claire nag-blooming O ikaw ba naman may 2 billion na na pondo eh. Ay, hindi ko alam totoo yun. Chismis lang nga tayo. O, tuloy natin. Bayan, Attorney Rowena Guansol po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Bukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Na ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Diba? Martin Luther King. Pangalan pa lang, demonyo na eh. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Pangalan, lutong nun Bagay, deserve naman nila yun eh. Guansol po, mga kababayan, Attorney Rowena Guansol po, ang inyong lingkod. Mulit. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. So yun nga, tama naman yung sinasabi ni Atty. Rowena Guansol. Ultimong si Martin Luther King nga, hindi mo mapanagot eh. So ano pa ba nga anuhan namin sa'yo? Diba? So tutulungan ka namin kung sarili mo nga, hindi mo matulungan. Tsaka pa, eto lang, napakadaling, halimbawa, paano ka papaniwalaan ng mga Pilipino kung yung ultimong sarili mo, hindi mo kayang paniwalaan? Bakit ko nasabi? Matagal ka nang nire-requestan na magpa-hair follicle test ka, hindi mo ginagawa. Matagal ka nang sinasabihan ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Duterte na kapag tinuloy-tuloy mo yung ginagawa ng mga kasamahan mo na patuloy na pagnanakaw sa kaban ng bayan, sisingilin at sisingilin ka pero hindi ka nakikinig. At ngayon, pinapatunayan mo lang na lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte is totoong-totoo, 100%. Dahil nakikita na namin sa iyo ngayon. Disclaimer, ako, sinuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil may pangako siya. Paano ba yung pangako niya? Pangako niya ay itutuloy niya kung ano man ang nasimulan ni Pangulong Duterte. Tutuloy niya yun. Pati yung sa war on drug. Putang ina, ano nangyari ngayon? Nakahuli kayo ng makasaysayan 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Asan na yung driver?
Asan na yung kaso? Nauungkat pa? Naiimbestigahan ba? Hindi. Dapat nga, yun ang unang-unang mong iutos kay Boying Remulla. Yung driver, hindi na namin alam kung nakulong ba o hindi. Hindi nyo man lang ba napaamin yun na kung sino yung drug lord na nagmamayari ng 13 billion na pulburon na droga, di ba? Pangalawa, pinalaya mo yung mga drug lord. Katulad lang ni Kerwin Espinosa. Kung di ako nagkakamali sa pangalan niya, mayor na ngayon. Inamin niya mismo yun na siya ay drug lord. Pero pinalaya. Oh. Si Dilima, nakalaya. Yung mga makakaliwa, nakalaya. Sino ba yung mga makakaliwa na convicted na hanggang ngayon na hindi pa rin pinapatawan ng kaso? Hindi ipinapakulong dahil napapakinabangan ng gobyerno. Ginagawang puppet ng gobyerno. Oh, si Castro. 'Di ba? Si Ted Carino ba 'yun? Nakalimutan ko. So mga convicted 'yun pero malaya sila. 'Yun talaga masasabi mong kontra gobyerno. Tutuklawin ka niyan pagtapos nilang pakinabangan din ikaw. Sumasang-ayon sila ngayon sa iyo kasi napapakinabangan kanila. Kaya nga sabi ko, bakit kailangan ka namin tulungan at bakit kailangan ka namin paniwalaan diyan sa hinihingi mong kondisyon sa amin kung yung mismong sarili mo hindi mo kayang paniwalaan? Ganun lang kasimple yun. Hindi tanga ang mga Pilipino na para sumang-ayon sa'yo porket presidente ka, sasang-ayon agad sa'yo. Eh kung yung mga kamag-anak mo nga hindi mo mapanagot eh. 'Di ba? So wala kang aasahan sa mga Pilipino na tutulungan ka. Ulul mo. O, dito na tayo. Dito na tayo sa video ni Auntie Claire na kung saan ay huling-huli po ang scripted. O, i-share nyo to mga kabiyaya, mga banateros. I-share nyo to. Grabing scripted to. May magtatanong na media. Putang na, habang tinatanong, mas maganda siguro ko ipapanood ko sa inyo. Ito, panoorin natin. Tinawag po ni Representative Pulong Duterte si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na trigger happy dahil sa statement niya tungkol sa Typhoon missile system capability. Nahanap na. He questioned the loyalty of the AFP chief, asking him if he's for the Philippines or for the CIA since the Typhoon missile is from the US. Nag-clarify na po si General Bronner and the AFP that the statement was... Kunwari nakikinig, kunwari pinapakinggan. Tingnan nyo, may ilalabas yan. May ilalabas yan. Oh, yan, puta, binato ka pa ata ng mic, sayang. Sayang hindi tumama. O yan oh, tapos na ho magtanong yung yung media. O, tingnan nyo. Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binagit nila po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's aggression. Ito dito magtataka ka. Bakit meron agad dito si Castro? Kakatanong lang nung media. So dito talaga malalaman mo na scripted. Na nagtanong etong media na to tapos may ganito na agad si Castro. Ang galing, di ba? So, ibig sabihin ganun nga. Kaya pala tinanggal si yung sa Net 25 na anchor kasi laging basag si Auntie Claire eh. Okay, ngayon ko nagigets. Kaya pala pinag-initan si Edin Santos kasi nga, on the spot ang katanungan nito
At doon, nagkakautal-utal si Auntie Claire sa mga tanong noon nung ni Eden Santos ng Net25. Kaya pala, scripted pala ang mga katanungan ng mga media na nagtatanong kay Yussi Claire. Kaya pala ka, Kaya pala ka. Oo, yun pala yung gusto mo. Ang bilis, oh. Tingnan nyo. Tanga talaga. Tingnan nyo yung tanong, Yung tanong ay about dito. Sa China. Yung mga pro China ang dating administrasyon, paulit-ulit naman na yan. Pero mamaya may komento tayo dyan. Nilabas niya agad, oh. Di ba nga? May masabi lang na ebidensya siya. Hindi niya alam na mahahalatang scripted yung tanungan nila ng media. Boplak. At ito naman, sige. Tapos na tayo dun sa scripted na palabas o show ng administrasyon at ibang mga mainstream media. Yung about pro-China naman tayo. Okay? Siguro ako mas gugustuhin ko pa maging pro-China kaysa maging pro-America. Ito na lang Nung panahon ng mga Amerikano, alam naman natin na sobra ding naghirap ang mga Pilipino noon. Na yun yung ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon. Ang Amerika, ang ugali ng Amerika, hanggat walang napapakinabangan sa iyan, hindi yan magbibitaw ng isang malaking proyekto or pera at hindi kanila papakinabangan. Ang tagal-tagal na po ng wala na may inambag. Ang tagal-tagal na po ng yung mga Amerikano ay matagal na hindi yan tumutulong sa Pilipinas. Hindi katulad ng China kahit papano. Nung panahon, una-una ng pandemya at ng panahon ni Pangulong Duterte, ay ginamitan niya kasi ng utak. Kaya pati ang lahat ng bansa ay pinakasamahan niya. Para anytime na mangailangan tayo ng tulong is open tayo sa iba't ibang bansa. Hindi lang China. Buong bansa. At alam nyo yan. Hindi lang ako nagsasabi yan. Alam nyo lahat yan. Ngayon, mas gugustuhin ko na maging pro-China kaysa pro-America. Bakit? Bakit nga ba na mas gugustuhin ko na pro-China kaysa pro-America? Una-una, natatandaan niyo yung palagi nilang pinapalabas na nakukuha daw yung mga droga sa dagat? Yung mga droga ay galing ipinapadaan daw sa West Philippine Sea. Natandaan niyo yan? 'Di ba yung sa Alitagtag Batangas din na issue ay inilabas din yun na dinaan daw sa dagat? Pero nung napagtanto ng ilang tons yun, hindi kakayanin ng bangka yun. Tapos kinancel yung report na yun, hindi na inireport ulit yun. Nawala bigla yung about sa dinadaan daw sa dagat, yung droga na yun. Kasi nga, medyo nabisto sila. Alam nyo, yun ay isang manipulation sa utak ng tao na isipin ng mga Pilipino na nanggagaling ang droga sa China. Pero ang twist talaga nun is matabunan nila yung mga kriminal, mga pinuno ng kriminal sa bansang Pilipinas, mga drug lord na mismong mga Amerikano, ang mga drug lord, ang mga nagbabagsak ng napakaraming droga sa bansang Pilipinas. At yun po yung totoo dyan. Hindi ako nananaginip, totoo to. Wala akong pakialam mo, magalit kayo sa akin, mga putang ina nyo. Yung mga hindot kayo. No? Doon, sinabi ko na sa vlog ko yun dati, nasabi ko, pinapalabas nyo ng pinapalabas na galing sa China ang droga. Para ma-brainwash na naman yung utak ng tao na masama talaga ang China. At doon nanggagaling ang droga. Putang ina ngayon sa panahon natin ngayon, hindi naman na tayo Akala nyo ba pro-Pilipino pa rin ang kumukontrol ng gobyerno? Sa mga nagaganap po ngayon, pro-America na. Hawak na ho tayo ng Amerika. Ganito na lang. Bakit pinapasok ang ICC? Bakit pinapasok ang ICC? Bakit ibinigay sa ICC si Pangulong Duterte?
para maponduhan ang isang malakas na kapit or kadikit ng mga makakaliwa, yung ICC na nga yan. Kasi mawawalan na ng pondo yan hindi dahil di kay Pangulong Duterte. Nagkaroon ng korupsyon na pangmalakihan sa history ng Pilipinas, korupsyon na nangyari dito sa bansa natin. Sa yung Amerikano pinapunta sa bansa natin para tulungan ng ICI. Amerikano 'yun. Yung mga tumutuligsa sa mga Duterte. Yung gustong kumuha kay Pastor Apollo Kibuloy, Amerikano 'yun. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw din ni Pangulong Duterte sa mga Amerikano. Nakontrolin siya. Hindi siya katulad ng mga Aquino at ng iba pang mga naunang mga presidente na kontrolado ng mga Amerikano. Kasi ang Amerika dito sa Pilipinas, malaya silang nagagawa ang kanilang krimen na ginagawa sa bansang Pilipinas dahil nga kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Tignan nyo, laganap ang krimen, laganap ang droga. Saan ang gagaling yan? Eh di ba sabi nila, anti-China sila? So paano maipapasok ng China? Ito na lang, napaka-common sense eh. Yung mga droga na yan, paano maipapasok ng China dito yan? Sasabihin nila, hindi, kaya nga laging nahuhuli. Ulul! Yun pa rin yung 13 billion sa yung lahat ng nahuhuli ngayon. Hindi pala, sorry, hindi naman lahat. Pero yung karamihan ng mga nahuhuli ngayon na mga droga, ayan pa rin yung sa 13 billion pulburon. Kaya nga pinakancel lang investigation dun eh. Hindi na ineri sa media eh. Para yun at yun ang gagamitin nila na para lang masabi na marami silang nahuhuling droga sa bansang Pilipinas. May nahuli bang drug lord? Wala. Eh pinapakawalan nga yung mga drug lord sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kaya nga yung China, kung sila man ang nagdadala ng droga sa Pilipinas, hindi nila maipapasok dito yan. Dahil unang-una, mataas ang respeto ng China sa mga Pilipino. Amerikano ang nagdadala ng droga sa bansang Pilipinas. Amerika ang pinakasakit, ang pinakamataas na kriminal sa bansang Pilipinas ngayon. Yun yung totoo dun. Kaya wag nyo kaming bulahin na tanginang pro-China. Putang ina, mas putang ina nyo dahil kayo pro-Amerika. Ginagalit nyo ako eh. Bakit? Yung mga dilawan, mga pinklawan, kaya nga nila pinagtutulungan ngayon eh. Si Duterte. Eh dahil mga pro-Amerika yung mga yan eh. Mga bataan ng mga Amerikano yan eh. Kasi nga kapag nakabalik ang Aquino, nakabalik ang Kakamping, eto na. Ang akala kasi natin dati, hindi magpapakagat, hindi magpapahawak sa leeg si Marcos Jr. sa mga Amerikano. Pero doon tayo nagkamali. Kasi nga marami silang kakaharapin at pwede silang gurgurin or ligwakin ng mga Amerikano dahil sa sandamakmak nilang kaso doon. Pero ang kapalit nga is magpasakal sila sa Amerika. Kaya laganap ang dito eh, krimen sa bansa natin ngayon eh. Kaya nga nakabuelo sila lahat eh. 6 years na tenga ang mga kriminal, mga drug lord ng mga Amerikano dito sa bansang Pilipinas. 6 years. Hindi sila nakapangurap at hindi nila kayang kontrolin si Pangulong Duterte. Kaya ngayon bumawi sila. Kaya nga lintik ang galit ng mga Amerikano kay Pangulong Duterte dahil hindi nila nagawa yung nagagawa nila nung panahon ng mga Aquino. Tapos ngayon sasabihin nyo sa amin na pro-China. Anong pakialam namin? Putangin na, mas kesa naman sa inyo pro-Amerika. Gago, fuck you. Galit nyo ako ha. Kaya ano ba naitulong na Amerika sa atin? Saan yung Jones Bridge? Tagal na nun ah. Ano pa ibang proyekto na itulong na Amerika? Kaya nga, yung dating pinapanood ko sa inyo, sige, hanapin ko. Hanapin ko yung video na yun. Nandito lang yun. Eto, dati ko nang pinanood to. Ang liwa-liwanag dito,
sa sinasabi nito na putangin na tayo, basura lang tayo, no? Isang basura lang tayo na ganun ang tingin sa atin ng Amerika. Walang pakialam ang Amerika sa atin. Alipin lang tayo, napakababa ng tingin ng Amerika sa atin. No? Kaya nga itong video na to ay sobrang totoo ito. Sobrang napakatotoo nito na talagang yun ang tingin sa atin ng mga Amerikano. Na tayo ay isang isang alipin. Hanapin ko lang saglit napakita ko sa inyo. Kaya itong video na to, napakatotoo nito. Na talagang masasabi mo na itong administrasyon ay talagang pro-America na talagang hawak tayo na ng Amerika. No, hanapin ko lang saglit medyo may katagalan na rin itong video na to. Gusto ko lang ulit ipaalala sa inyo, no? Kasi dito sa video ito ay talagang mapapasabi ka na, nga no? Ba't ba inaaway ng administrasyon ng China? Una-una China doon na nga lang tayo nakinabang diyan sa China na yan, tapos awayin pa natin. At ano bang naitulong? 'Di ba? At ano bang naitulong ng Amerika sa Pilipinas? So bakit tuwang-tuwa ang administrasyon sa Amerika. O ito nakita ko na yung video. Ito, panoorin nyo to. Napakaliwanag nito. Napakaliwanag nitong video na to, no? Dito ko lang kasi naalala sa sinabi ni sa nito, ito to. Ayan, dito tayo banda. Panoorin nyo. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is Amerikano na mismo nagsasabi your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. Tama. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status and perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. Yan ang linaw nun. Amerika pa mismo nagsasabi. Ito, sige, tapusin natin to. We don't like you. Yan hindi namin kayo gusto. Mga Pilipino, hindi namin kayo gusto. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. And when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. No. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy
And as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you. We don't care about you. We just want to use you. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Kaya nga, ito nga kung sakali man na matuloy, wag naman sana, matuloy ang gera sa bansang Pilipinas kontra kung sino man yung manggugulo sa atin. Utangin na, hindi tayo tutulungan yan. Kung yung Ukraine nga, ang laki ng pakinabang sa kanila eh. Ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Ukraine eh. Hindi nga iniwan nila basta-basta. Yun tayo pa kaya? Sipin nyo. Walang pakialam yan, yung mga Amerikano. Kaya sinasabi na Auntie Claire na pro-China, putang ina. Mas okay pa sa amin yun. Eto, Amerika na nagsasabi na ang China kaibigan nyo. Ang Amerika, hindi kayo gusto. Basura lang ang tingin sa inyo ng Amerika. Ginagamit lang kayo ng Amerika. Ginagamit lang kayo ng mga Amerikano. Hindi kayo gusto ng mga Amerikano. Ang ina yan, liwanag niya, no? Tapos sasabihin nyo, pro-China, yung mga droga doon nang gagaling, ulol. Ginawa nyo pa kaming tanga. Tapos pag napanood nyo itong video ko, sasabihin nyo, ano ba yan? Anong tawag doon sa lagi nila sinasabi? Ano daw sa gobyerno? Threat. Tapos magkahain kayo ng kaso. Tangina, pag nasusupalpal kayo, kaso ipangdidiin nyo sa amin. Mga ulol. Ginagawa nyo tanga yung mga kabataan. Ginagawa nyo para magalit sa China. Puntang ina, walang pakialam sa atin ng Amerika. Sino ba tayo? Ukraine nga, iniwan nila eh. May isang bansa pang ang iniwan yan eh. Pinangakuan nila na sasamahan nila sa gera. Putang ina, nung nagkakagera na, iniwanan na nila basta-basta. Anong nangyari dun sa bansa na yun? Ayun, parang mahirap pa sa daga. Dahil naniwala sa pangako ng Amerika. Tsaka ito kung talagang maayos ang Amerika sa pakikisama sa mga Pilipino, dapat nung panahon pa lang ng Aquino, naging maayos na yung bansa natin, putang ina nyo. Bakit hanggang ngayon hindi naging maayos ang bansa natin? Dahil sa kakakonekta natin, kakaasa natin sa mga Amerikano. Simulat sa pool, yung mga Amerikano na yun na nagpahirap sa atin eh. Tapos ngayon yun yung kakampihan nyo, mga gago. High blood tuloy ako. Hindi kasi paulit-ulit na yung salitang pro-China si dating Duterte. At least kahit naging pro-China yung totoo man yun o hindi, napakinabangan yun ng mga Pilipino. Ginamit ni Pangulong Duterte yung utak niya. Hindi siya nagpasakal sa mga Chino. Ginamit niya yung Chino para makatulong sa bansa natin, pero hindi siya nagpasakal. Hindi katulad ng administrasyon ngayon na nagpapasakal sa mga Amerikano at siya mismo ang ginagamit ng mga Amerikano. Ay, nako. So yung mga banateros, sumabit na naman. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa mga nareaksyonan natin at dito sa pag-i-scripted ni Auntie Claire, na scripted interview nila ng media, at dito kay sa pagsusupalpal ni Attorney Rowena Guanzon dito kay Yuse Claire Castro. At yung sinasabi niyang about pro-China, pro-America na yan, may kukomento nyo at sana ma-share nyo itong video na to para mapanood pa ng ibang nating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan na patuloy na binubulag ng ka-fake newsan na nagmumula sa Administrasyong Marcos. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.
Boses ng ordinaryong Pilipino, banatero sa'y walang maka